Bago ko ikwento ang mangyayari sa chapter 100 ng Kinben Book 6, gusto ko muna magpasalamat sa mga members ng exclusive channel ngayong January 15. Shoutout kay Wilson Amongol, Pedro, Jeffer Dolar, Aldrin Pedong, Albert Bongkalo, Jehan Igiya, Aurel Jane Refil, Luisito Balite, Avrin Liin, Ricky Oliveros, Carlo, Emilia Madoro, Domingo Broncano, Noel Lumugdang Jr., Rayco Locar, J-Boy Pablo, John Paul Lignes, Von Ibiona, Ronald Esok, Roger Cortez Jr., Bico Ilapil, Del 6ME, Angelo Torres, John Montialto, Michael Upaw, Lori De Los Santos, Eric Lazaro, Paul King, Norhamin Sultan, John Kim Bichachino, Mark Kevin Hermoso, Malbas John Benedict, Sally Guevara, Joffril Indiana, Ner 016, Cordova Loy, Mark Angelo Vivas at kay Alitaptap Vlogs. Sa mga gustong ma-shoutout gaya nila, magpunta lang sa join button na makikita sa baba ng video o sa profile nitong channel. For as low as 25 pesos, makaka-access ka na ng 1 week ahead at mas maagang update tuwing MWF. Gusto mo ng mas maraming advanced videos? Ang ating 199 pesos membership ay ahead naman ng mahigit isang buwan. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 100. Araw ng Miyerkules. Punong-puno nga ang Bernabe Coliseum dahil may dalawang game na gaganapin ngayon dito. Bagamat tila ba hindi maganda ang scheduling dahil dapat daw ay Jensa ng unang laban sa Day 1 ng unang Maharlika League dito, ay wala naman ditong problema ang mga taga rito dahil ang unang laban ay sa pagitan ng CDO Rangers na may malinis na 4-0 laban sa Davao City Durians na may kartadang 2 wins and 2 losses. Kagagaling nga lang nila sa pagkatalo sa Cebu noong Lunes sa kanilang baluarte. Makikita na nga ang pagpasok ng Cagayan de Oro City Rangers at may mga taga Misamis nga rito na inukupa ang isang malaking bahagi ng audience area. Nakasuot nga sila ng itim na shirts at makikita ngang nakaitim din ng jersey ang kanilang team. Pinapangunahan nga ito ni Kyrie Lastimosa na siguradong nasa top 3 ng MVP rankings na i-release sa weekend ng Maharlika Sports. Dumagundo nga kaagad ang buong venue dahil sa kanilang presensya at mas lalo pa silang nagwala nang si Kyrie ay humarap sa kanila at itinaas ang kanyang kanang kamay ng nakakuyom. MVP! 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 Ito ang chant ng mga manonood na fans niya at talagang ang mga taga Davao na narito rin sa venue ay napapakuyom na lang sa kanilang naririnig. Sa kabilang panig nga ay dito naman nagsipasok ang mga players ng Davao City Durians. Dito na nga nagtayuan ng mga taga Davao at ginamit ang kanilang malalaking tambol na dala. May mga pampaingay rin na dala ang karamihan at ito nga ang pantapat nila sa malaking bilang ng mga taga Misamis. Ang magkabilang panig nga ay naglaban ng cheer at ang mga manonood na taga Jensan ay napapangiti na lang dahil pakiramdam nila ay hindi sila taga rito dahil sa mga ito. May isang grupo rin naman ng mga taga Sambuanga rito kaso sadyang mas marami at mas malakas ang ginagawang cheer ng mga fans ng maglalabang team para sa Game 1. Ang mga players nga ng mga teams na nanonood ay parang mabibingi sa lakas. Mas malakas ito kumpara sa Philippine Arena dahil mas maliit ang lugar na ito at mas kulong ang tunog. Sabi nga ni Maki at si Navarro naman ay makikitang ang sama ng tingin sa mga players ng Davao. Napatingin nga sila sa isang player noon na may numero na 30 sa likod ng jersey. Ang mayabang na si Duterte. Mahinang wika nga ni Baron dahil sa nangyari kahapon. Mabuti na lang daw at nakapagtimpi siya dahil kung hindi ay bibigyan niya sana ng isa ito dahil sa pangmamaliit sa kanila. Mas maganda pa ang record natin sa kanila pero kung makapagyabang kahapon. Sabi naman ni Larry na kay MK Duterte rin nakatingin. Naririnig naman ito ni Tristan at Marky na walang kaalam-alam sa mga nangyari kahapon. Talunin ninyo ang Davao! Sigaw na nga lang bigla ni Baron para sa mga taga CDO. Tinalo sila ng Cebu kaya sure natalo rin sila sa Cagayan de Oro. Tambak sana para masaya. Bulalas pa nga ni Baron at napatango naman si Larry bilang pagsang-ayon.
Dikit ang score doon sa last loss ng Davao against Cebu. Nautakan lang sila ni Chua sa last minute ng laban kaya ayun. Sabi naman ni Mover at makikitang katabi niya si Ricky at sa kabila naman ay si Coach Isaiah. Nang mag-warm up na nga ang dalawang teams ay mas lalo pang umingay ang loob ng venue. Ang mga manlalaro nga ng sunod na maglalaban ay napaseryoso na lang dahil parang pakiramdam nila ay walang mag-cheer sa kanila. Lalo na nga ang mga players ng Manila Gamers. Sa pagsilbato nga ng referee ay dito na nga napahanda ang mga manonood. Ang team nga ng Davao City ay napaseryoso dahil makalipas ang ilang laro ng CDO ay heto na nga. Magkasama na ang kambal na Lastimosa sa starting 5. Si Kyrie ang shooting guard at si Kyle ang small forward. Parang pinagbiyak na bunga nga raw talaga ang dalawang ito kung pagmamasdan kaso. Nagkulay na naman ang buhok si Kyle para magkaroon sila ng pagkakaiba ng kakambal niya. Kulay gray nga ito ngayon at makikita nga rin na parang mas malaki ng kaunti ang katawan nito kung ikukumpara kay Kyrie. Aba, mukhang ayaw maisahan ng dalawang ito. Sabi nga agad ni Solis na inilagay na sa ulo ang kanyang kulay red na headband. Makikita nga ang suot nitong puting jersey na may asul at pula sa magkabilang tabi. Kailangang mabawi natin ang pagkatalo natin noong isang araw. 4-0 na ang kalaban. Pero ano ang pakialam natin? Seryosong wika nga ni Solis. Pagkatapos noon ay napatango agad ang kanyang mga kasama. Makikita nga rin ang pagseryoso ni MK Duterte nang mapatingin sa lineup ng kalaban. Ang mga Lastimosa, ang mga magagaling na basketball player daw dito sa Mindanao. Kalokohan. Sabi naman sa sarili ni Kian Mark na napakuyom na lang habang naglalakad sa likuran ng kanyang kuya Alvin Solis. Makikita nga rin ang seryosong tinginan ng mga maglalaro. Ang dalawang sentro nga nila ay nasa gitna na at sa paglapit ng referee ay dito na nga naghanda ang mga manlalaro. Napangiti nga kaagad si Gregory de Lima nang makaharap ang sentro ng Davao na si Leandro Hermosa na may taas ding 6'11". Kapalabi, magkakatapat na naman tayo. Sabi nga ni Hermosa. Oo nga panot. Sagot naman ni de Lima at sa paglapit ng referee na may hawak ng bola ay dito na nga sila nagkaseryosohan. Naging tila magkagalit at para magsusuntukan kung pagmamasdan. Sa pagsilbato nga ng referee at pagbato nito sa bola pataas ay doon na nga rin sabay na tumalo ng dalawang higanting iyon. Pinalo nila ang bola at sa direksyon ni na Lastimosa ay yung dumiretso. Si de Lima nga ang nanalo sa jump ball at sa pagsambot ng kanilang point guard na si Kenken Digma sa bola ay agad niyang iniangat ang kanyang isang kamay. Relax lang daw at sa pagkalmado rin ng humarang sa kanya na si Duterte ay bigla na lang niyang ibinato ng malakas ang bola. Gumuhit ang pasang iyon at napakabilis noon. Sa pagtingin nga ng mga manonood sa pupuntahan nito ay bigla na lang sinalo ni Kyle Lastimosa ang bola at idinakdak ito sa basket ng walang kahirap-hirap. Sa paglapag nga nito ay makikita naman ang pagngiti ni Kyrie na agad na itinaas ang mga kamay sa ere. Depensa na. Huwag nating pagbibigyan ng Davao. Tambakan natin sila. Sigaw niya na ikinangiti naman ni Alvin Solis. Panindigan ninyo. Bulalas nga ni Solis at sa pagsambot niya sa pasa ng bola ni Duterte ay bigla na lang siyang umiwas mula sa depensa ni Kyrie. Isang quick move. Kasunod nga noon na yung pagbitaw niya ng isang outbalance 3-point shot na humalit sa basket na ikinacheer ng malakas ng mga taga Davao. Ngumiti pa nga si Solis at inilingan si Kyrie. Mahina ka pa rin sa depensa. Sambit nga ni Solis at pagkatapos ay tinawanan pa niya ito para masira ang emosyon sa laro. Makikita ngang nasa Davao ang momentum ng larong iyon dahil tila ba ang pagsasama ng kambal sa loob ng court ay ang naging mitsa nito. Masalita si Solis sa laro, lalo na sa matchup nila ni Kyrie. Huling-huli kasi nito ang kiliti nito dahil kay Kyle. 27-22 ang score noong first quarter. Habang natapos naman ang second quarter sa score na 55-45 at lamang ng 10 ang Davao City Durians. Hindi tuloy naging maganda ang timpla ng mukha ng coach ng Rangers dahil sa outcome ng ginawa niya na si Kyrie rin naman ang nagsuggest.
Sinermonan nga niya ang kanyang team noong halftime at nagdesisyon siyang hindi na pagsabayin ng kambal. Bumawi ka ngayon, Kyrie. Ito yata ang pinakapangit mong laro. Ang ganda ng stats mo sa 4 games natin. Tapos matatalo pa tayo sa Davao. Wika nga ng kanilang coach. Si Kyrie naman ay parang naririndi rito at nang mapatingin siya sa bench ng Davao ay marahan siyang napakuyom nang makitang kumaway pa si Alvin Solis sa kanya. Si Kyle naman ng oras na iyon ay napailing na lang dahil alam niyang gagawin ito ni Solis sa kanila, lalo na kay Kyrie. Noon pa man, noong nandito pa siya palagi sa CDO, ay hindi na magkasundo sa loob ng court ang dalawang ito. Kung sa personal ay wala namang problema. Pero sa basketball, si Alvin ay si Boy Buladas. Alam niyang magaling ito pero kung magpapabuladas daw ang kanyang kakambal na si Kyrie, ay talagang magiging pangit ang laro nila. Pwede kaming matalo kung ganito hanggang dulo si Kyrie. Sabi na nga lang ni Kyle sa isip, nais nga niyang bigyan ng salita ang kanyang kakambal kaso hindi pa rin tayo okay. Kung hindi mo matatalo ang Buladas si Solis, ako na ang gagawa ng trabaho mo bilang ace player ng team na ito. Makikita nga ang pagseryoso ni Kyle habang nakatingin sa loob ng court. Magmula nga nang maging kakampi niya si Kyrie, ay hindi na siya gaanong nag-e-effort maglaro. Nakita naman niya ang improvement ito. Lumakas ito kaso talagang may mga laro raw na gaya nito. Isang laro na pangit. Sa pagsambot nga ni Kyrie sa bola, ay agad nga siyang dinepensahan ni Alvin Solis na makikitang tuwang-tuwa sa performance nito ngayon. Nasira na ang good game streak mo, Kyrie. Sabi nga ni Solis at napaseryoso na nga lang siya nang umabante si Lastimosa. Mabilis siyang nag-set ng charge at sa pagbangga nila sa isa't isa ay agad na ngang sumilbato ang referee. Natawagan ng offensive foul si Kyrie Lastimosa at doon na nga siya kinantsawa ng mga supporters ng Davao. Ang foul ding iyon ang nagpalaki ng lamang ng Davao City dahil isang 8-0 run ang nagawa nila sa pagsisimula ng third quarter na ikinakuyom na lang ng coach ng Cagayan de Oro. Napatawag na naman nga ng timeout ang CDO at pagkatapos noon ay makikita na nga ang pagtayo ni Kyle Lastimosa. Huminga nga siya ng malalim at inihanda ang kanyang sarili. Ang mga teams naman na nanonood ay tinatandaan ang performance na ito ng CDO. Si Solis nga ay nagawang depensahan si Kyrie at nakakagulat ito dahil ang pinakamababang points na ginawa ng ace player ng CDO sa unang 4 na laban nila ay 35 points. Kaso, 12 points pa lang si Kyrie sa buong paglalaro niya rito. Sabi nga ni Mover Flores na napatingin kay Solis, si Ricky nga ay napaseryoso rin ng pagmasdan ang ace player ng Davao. Napigilan niya si Kyrie. Mukhang hindi kami pwedeng bumase lang sa win-loss record. Sabi nga ni Ricky sa sarili na marahang napahaplos sa kanyang kanang kamay. Ang mga players nga ng Davao ay napaseryoso nang ang kakambal na ni Kyrie ang pumalit dito sa loob ng court. Ang coach nga ng CDO ay napatingin kay Kyrie na hindi gusto ang ideya na ginawa nito. Tumigil ka nga, Kyrie. Sira ang laro mo. Alangan namang itigil kita sa loob ng court. Ako ang coach dito kaya ako pa rin ang masusunod. Wika nga ng coach ng CDO at si Kyrie ay masama pa rin ang mood dahil sa ginawa ni Solis sa kanya. Sira ulong Solis ito. Sabi na nga lang niya at napasuntok na lang siya sa hangin. Relax lang, Kyrie. Isipin mo na lang na bad game mo ito. Sa next game ka na lang bumawi. Sabi naman ng isa niyang kakampi na makikita sa likuran ng jersey ang apelyidong Gumbaw. Sa dulo nga rin ng bench ay napangiti na lang din ng isang player na kumakain ng chichirya. Nagpatuloy ang laro at sa pagsambot nga ni Kyle sa bola ay napangiti kaagad siya ng si Solis ang dumepensa sa kanya. Hindi ako tinatabla ng mga trash talks dahil sanay ako sa ganyan. Isang bagay na natutunan ko sa matagal kong pag-alis dito. Sabi nga niya kay Solis. Talaga? Bulalas nga ni Solis at sa pag-atras niya ay napadaos-os siya nang mawalan siya ng balanse. Ang mga supporters ng CDO ay napaseryoso sa slide na iyon ni Solis at napakuyom sila nang lumipat ang bola sa kabilang kamay ni Kyle Lastimosa. Nilampasan nga niya ang ace player ng Davao City at nang makita naman ito ni MK Duterte ay bumigla siya ng harang kay Lastimosa.
hindi ka makakalusot. Sabi nga sa sarili ni Duterte, at sa pagdating ni Lastimosa sa kanyang harapan ay bumigla siya ng pagkaliwa dahil hinawakan nito ang bola. Inakala niyang isang Eurostep ang gagawin nito, kaso dumiretso ito at sa pagharang naman ng sentro na si Hermosa ay siya naman pag-iwas ni Kyle sa bola habang nasa ere. Isang reverse layup gamit ang kaliwang kamay ang kanyang binitawan sa sumabay na kalaban, at sa paglapag niya ay narinig pa nga niya ang pagsilbato ng referee. Si Ricky nga at Maki ay marahang napangiti nang mapatingin si Kyle sa direksyon nila. Hindi na ako makapaghintay na makalaban kayong dalawa, sabi nga sa sarili ni Kyle, at maririnig nga rin ang bulalas ng referee na basket counted na tuluyang pinatahimik ang Davao crowd dahil sa executions niya ng crossovers at pagpuntos. Makikita nga rin ang kakalmahan ni Kyle Lastimosa ng mga oras na iyon, at sa pagbitaw niya ng bonus shot at sa pagpasok noon ay agad siyang napatingin kay Solis. Nagtaunt siya rito gamit ang kanyang kaliwang hintuturo. Mayabang ka nga talaga, Kyle, sabi nga ni Solis, at sa pagdating niya sa harapan nito ay binigla niya si Lastimosa ng talon. Nagbitaw ka agad siya ng isang jump shot, kaso bumagal ka na, Solis. Malaki na ang inimprove ko, kaya hindi mo ako matatalo sa mga paganyang-ganyan mo. Bulalas nga ni Kyle Lastimosa, at ang mga manonood ay napatayo dahil sa steal niya. Sa pagtakbo nga niya sa side nila ay makikita ang pagseryoso ni Solis na sinubukan pang agawin ng bola mula kay Lastimosa, kaso sa paglampas niya ay bumigla ito ng hinto. Dumating nga rin si MK Duterte, kaso iniiwas lang ni Kyle ang kanyang katawan dito. Sa paglampas nito ay doon na nga siya tumalon, at napangiti pa siya nang makita ang palad ng pumilit ng habol na si Solis. Binitawan ni Kyle ang bola at tinaasan niya ito ng bitaw gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sa paglapag nga nilang dalawa ni Solis ay dito na nga napasilbato ang referee, habang ang bola naman ay bumulusok na pababa sa basket. Pumasok iyon at doon na nga makikita ang pagngiti ni Kyle Lastimosa, habang si Solis naman ay napakuyom na lang dahil sa ginawa ng katapat niya sa kanya. Sa pagtayo nga ni Kyle Lastimosa ay seryoso niyang pinagmasdan si Solis. Kung hindi mo gustong maging pinakamagaling, hindi mo ako matatalo, sambit nga ni Kyle, at napaseryoso na lang si Solis sa mga salitang iyon. Habang naglalakad nga si Kyle para sa kanyang free throw ay napakuyom na nga lang si Solis at biglang napansin ang pagbabagong nangyari sa Lastimosa na ito. Tama nga talaga ako, mas magaling ka pa rin sa kakambal mo, sabi na nga lang ni Solis sa sarili. Ang pagpapakitang gilas nga rin iyon ni Kyle ang bumaliktad ng laro nila, dahil sa pagtatapos ng ikatlong quarter ay lamang na sila ng 5 puntos. 80-75 nga ang score, at noong ikatlong quarter lamang ay nakapagtala nga si Kyle Lastimosa ng 23 points. Ang performance nga niyang iyon ay napukaw ang atensyon ng mga manlalaro ng ibang teams na nanonood sa mga lugar nila. Si Kyle Lastimosa, huwag lang magiging isa ang laro nila ni Kyrie, ay magiging delikado tayo. Sambit nga ni Knight Abad na kasalukuyang kasama ang kanyang team sa isang hotel sa Batangas. Paano kaya kung maging okay pareho ang laro ng magkakambal na ito? Matatalo kaya namin sila? Ito naman ang tanong ni Ricky sa kanyang sarili, at kung malalaman lang daw ito ng kanyang mga kasama, lalo na si Maki, ay siguradong hindi sila matutuwa rito. Nanalo ang CDO Rangers sa larong iyon laban sa Davao, at sa pagkakataong ito ay si Kyle Lastimosa ang namayagpag dahil hindi na naglaro si Kyrie na tinanggap na lang ang pagkatalo ng larong ito para sa kanyang individual stats na iniingatan. May pagkuyom siya nang makitang nagchichir ang mga taga-Misamis para kay Kyle, pero siya rin naman ang may gusto nito dahil gusto niyang si Kyle na ang pumalit sa kanya dahil huling taon na niya ito sa CDO Rangers. Maganda rin naman ang laro ng Davao kung iisipin, dahil si Solis ay nagtala ng 32 points habang si MK Duterte ay may 20 points at 8 assists. Kaso ang clutch plays pa rin ni Kyle Lastimosa ang namayagpag noong crucial minutes para matapos ang laban sa score na 110-105. 54 points ang ginawa ni Kyle Lastimosa sa larong iyon, at ang 40 points ay nagawa niya noong second half na nagbigay sa kanila ng panalo. Sa sumunod namang laro
ay nanalo nga ang Manila Gamers ng tambakan nila ang Zamboanga na ikinaseryoso na lang ng mga fans ng Mindanao team na ito. Si Mark Viray nga ay nagtala ng 34 points at 10 assists sa larong iyon upang siya ang maging best player. Kaso, sa dalawang larong iyon, ang laro ni Kyle Lastimosa ang mas tumatak at habang pabalik na nga ng hotel ang team ng Calapan City ay napaseryoso naman sandali si Maki nang mapatingin kay Ricky. Tama, mahinang wika ni Mendez. Anong tama? Tanong ni Maki at nang marinig ito ni Ricky ay napangiti ito. Wala kuya, excited na akong makalaban uli si Kyle, lalo siyang gumaling. Natatawang wika naman ni Ricky at si Maki ay parang duda sa sagot nito.